Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro dahil kasi curious ka, nabasa mo yung title ng video, o kaya baka may dinadala ka ngayong problema at naisip mo lang na pindutin yung thumbnail ng video para makapakinig ka ng gusto mo lang may marinig na tungkol sa mahal na pong Jesus Nazareno. O di kaya naman baka deboto ka at nakita mo lang din, lumabas sa newsfeed mo, pinindot mo. Kaya yan, hindi po ito isang coincidence lamang. Kasi lahat po ng nangyayari, merong dahilan. Kung biglaan lang din to, siguro kasi dahil tinatawag ka niya. Baka tinatawag ka ng mahal na Senyor. Magandang araw po. Ako po'y nag-share. Nag-decide po akong mag-share, magbahagi ng mga kwentong Nazareno at mga personal na karanasan, mga nangyari sa buhay ko na gusto kong i-share para magpatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. In my own little way, share ng mabuting balita at makapagpalaganap na rin ng debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi yun naman ang mission natin, yung kung deboto ka ng mahal na pong Jesus Nazareno, kasama kasi yun sa mission mo yung mapakilala o mailapit ang tao sa Nazareno, mailapit ang Nazareno sa mga tao. Bukod doon, gusto ko rin pong sana maka-inspire at maka-motivate sa mga taong nangangailangan po ng mapapakinggan, yung mga taong namamroblema, yung taong nangangailangan ngayon ng wisdom. So, yung mga naghahanap ng sign mula kay Lord. Gusto kong sabihin sa iyo na ito na yung sign na hinihintay mo. Yung video po na to ay sisentro lamang sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya tanging boses ko lamang po yung maririnig nyo habang nagkukwento ako. At itong mga video na yan ay mga sariling kuha ko po kapag ako po ay bumibisita sa Quiapo Church, sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. So, marami na po akong naikwento. Nakailang episode na po ako dito. At kinuwento ko po yung devotion ko, paano ako nagsimula mamanata sa Quiapo. At na rin, lagpas isang dekada na mula nung nagsimula ako. Gusto ko lang ikwento naman. So, sa tagal kong nagpupunta at namamanata sa Quiapo, namamanata sa mahal na Nazareno, marami na akong nakilalang parish priest na itinilaga sa Quiapo Church. At iba-iba po sila ng mga characteristics at karamihan sa kanila ay naman talaga yung may rason talaga bakit sila nandun.
Kasi talagang puno sila ng wisdom, dami nilang nasi-share, magaling sila mag-homily. At yung meron din si Monsignor Ding, ano pa siya, Makata. Kaya nakakatawa din. Lagi siyang tumutula. Pero gusto pong ikwento napanood ko po kasi yung interview ni Father June Sescon. Actually, bishop na siya ngayon. Bishop June Sescon. Napanood ko yung interview niya sa CNN. Sabi niya, ang talagang motto niya daw talaga ay everything is grace. Lahat ay biyaya. Kaya naman, nagsimula siya as assistant ni Cardinal Sin. Nung bata pa lang siya, parang inaano na siya. Sinasabihan na siya na magpare. Pero ayaw naman siya pilitin ng parents niya. Pero yun pala, nagpapakiramdaman lang sila kasi gusto rin pala ng parents niya na magpari siya. Tapos siya naman, nag-decide siya na magpapari nga rin siya. Tapos, ayun nga, i-fast forward na lang natin doon sa buhay, buhay niya. Yung mga interesting na kasi naging siya, assistant ni Cardinal Sin. Tagal niya nakasama si Cardinal Sin. Tapos, ang tagal niya ring na-assign sa Santo Niño Chapel sa Greenbelt. Lagpas isang dekada rin yata siya doon sa pagkakatanda ko. Tapos, ito na nga, yung pumasok yung bago nating cardinal, si Cardinal Advincula, pumalit kay Cardinal Tagle, nung hinirang si Cardinal Tagle sa Roma. Ang pumalit po si Cardinal Advincula. Tapos, ang niya kasi, ang motto daw ni Cardinal Advincula ay audiam or I will listen. Kaya, nakaschedule na mag-reshuffling ang mga pare, kaparihan sa Archdiocese of Manila. At tinanong sila, saan ba nila gustong mapunta? Saan ba nila gusto mag-serve? Gusto ba nila sa parokya? Gusto ba nila sa school? Gusto ba nila sa parang outreach, mga ganun. Ito si Father June Sescon noon. Pari pa lang siya noon. Ang tagal niya na daw kasing nasa Greenbelt. Tapos ang tagal niya rin daw sa Villa San Miguel. Doon sa yung bahay ng mga obispo, cardinal sa Archdiocese. Tapos ang tagal niya ring secretary ni Cardinal Sin. Pero kahit kailan, hindi pa daw siya nagkaroon ng sariling parokya. Kaya yun daw sana yung hiling niya. Yung magkaroon siya ng small, quiet, typical parish. So yun daw yung nilagay niya sa sulat niya. Tapos, ayun, isang araw na lang, pinatawag siya ni Cardinal at sinabihan siyang i-assign daw siya sa Quiapo. Di siya naman daw ay gulat na gulat kasi sabi niya gusto niya daw sabihin kay Cardinal, Cardinal, binasa niyo po ba talaga yung sulat ko? Kasi ang sabi ko doon, small, quiet, typical parish. Unang-una ho, ang Quiapo Church ay hindi small. Pangalawa, ang Quiapo Church ay hindi quiet. Kasi alam naman natin, lalo na pag piyesta,
Sobrang ingay. At higit sa lahat daw, hindi daw typical ang Quiapo Church kasi nga, naiiba kasi ang Quiapo. Naiiba rin ang mga deboto, naiiba ang mga nagsisimba. Iba talaga. Kung kayo po ay nakikinig na hindi pa nakapunta sa simbahan ng Quiapo, subukan nyo po magsimba. Pwedeng linggo o kaya biyernes para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko na iba talaga ang simbahan ng Quiapo. Kaya meron din talaga mga pare na natatakot sa una na ma-assign doon kasi alam nila na medyo paguran, medyo bakbakan. Ang misaw sa Quiapo, sa pagkakalam ko, 8 yata tuwing biyernes o tuwing linggo. Sunod-sunod yun. Sa ibang simbahan, once a day lang. Yung iba nga, wala pa. Once a week lang. Pero sa Quiapo, ganun no. Ganun ka tindi yung dami na pumupunta. Kaya ganun naman din kadami yung nilalagay na misa. Para naman maraming makapagmisa. Kasi nung huling punta ko nga ako, na-overheard ko yung katabi ko na nagsasabi, parang nanghihinayang sila kasi na-miss nila yung misa ng alas 12. Yung sunod na daw ay alas 5. Pero weekdays yon. Pag biyernes at linggo, sobrang sunod-sunod ang misa. So, balik tayo kay Father Jun. So, ayun nga. Siya, gusto niya daw tumanggi. Kasi, hindi nga yun yung nasa isip niya. Tsaka, sabi niya daw kay Cardinal. Sabi niya, Cardinal, usually yung mga ina-assign sa Quiapo Church, yung mga monsignor na, yung mga pa-retire na, yung mga sobrang senior na pari na daw. Siya naman daw pa lang siya, bata, medyo parang, pa yata si Father, 50s lang o 40s, late 40s to 50s, parang ganun. Kumbaga, hindi naman daw niya na-imagine na magre-retire na siya after Quiapo. Kaya, bakit siya? Kaya ang sabi daw kasi ni Cardinal, maganda yung experience niya na naging assistant siya ni Cardinal Sin. Tapos, ang tagal niya rin na nasa Villa San Miguel, mga ganon. Ang Quiapo kasi ay isa sa mga importanteng, significant, pinakamalaki na simbahan sa Diocese of Manila. Kaya kailangan talaga ang nilalagay doon ay yung well-experienced ba. Yung ngayon nga, si Father Jade Licuanan, alam ko, siya, experience naman siya sa more of pastoral yata. Tsaka, siya yung head yung sa youth ministry. Kaya, ayun, ganun usually yung mga nilalagay doon. Talagang bigatin ba? Mga bigatin na pare. Ayun, eventually, ito si Father Jun, napapayag siya. Tumuloy siya sa Quiapo. At ang nakakatawa doon, sinasabi niya na parang hindi siya qualified. Pero, pagdating doon, ang dami niyang innovation, ang dami niyang binago, ang dami niyang in-improve. At isa na sa pinakamaganda doon ay yung traslasyon. Nung bumalik ang traslasyon, ang procession, naging na siya, nasa ng Nazareno, nasa isang sealed na karo. Mas okay siya para nakikita yung
mahal na Senyor kapag nagpo-prosesyon. Yung tema pa nung panahon na yun ay ibig naming makita si Jesus. Nakakatawa, no? Naisip pa nila yun ng ganun. Kasi nga, ang gusto ng Quiapo, ang gusto ng simbahan ay yung mas makita ng mga deboto ang imahe ng mahal na Senyor. At mas maging solemn ba? Gusto nila may balik yung dating solemnity ng prosesyon. Ngayon kasi minsan nagiging parang Amazing Race na lang sa mga kabataan. At yun yung iniiwasan natin. Ayaw nating i-encourage yung ganon. Dahil araw-araw naman ang mahal na Senyor, ang imahe, nasa Quiapo, pwede nyong hawakan. Pag piyesta, mas maganda siguro ay magpugay tayo, magpasalamat, magsisi sa mga kasalanan. Diba? At ayun nga, yun yung yun naman talaga yung core message nila Father June Siscon. Kaya hindi naman nakakagulat na wala pa yatang 2 years, bigla siyang napili na maging obispo, Bishop of Balanga, Bataan. Nakakatuwa. Ang galing-galing niya mag-homily, ang galing-galing niya mag-isip ng mga innovation para sa simbahan ng Quiapo. At ayun, nakakamiss nga lang din kasi bihira na siya. Bumabalik pa rin siya minsan, parang once a month pag first Friday. Nagre-request siya makapag-misa. Pero ayun, kaya ko rin sinishare yung storya niya kasi ang ganda lang din no? Parang example siya ng may mga ibibigay sa'yo si Lord na higit pa sa gusto mo. So minsan, hindi tayo mapupunta doon sa mga gusto natin at iniisip natin. Baka nakalimutan na tayo. Ayaw, yung mga hiling natin hindi naman na ibibigay. Pero ang totoo kasi, yung plans ni Lord ay mas malaki. Diba? Yung plans ni Lord ay always greater, bigger than our plans. Kaya kailangan lang natin magtiwala sa plano ni Jesus Nazareno para sa buhay natin. Kung merong hindi nangyayari na hindi akma dun sa mga goals natin, magdasal lang tayo na nabigyan tayo ng enough wisdom para mas maintindihan ano ba yung gustong ituro sa atin ng mahal na Senyor, ano ba yung gusto niyang iparating, ano ba yung gusto niyang gawin natin para mas maintindihan natin yung sitwasyon. At wag ko tayong magwo-worry, wag tayong matakot, wag tayong mangamba kung hindi pumapabor sa atin yung kapalaran. Kasi ang importante ay manalig lang tayo. Nandyan lang lagi ang mahal na pong Jesus Nazareno, gagabay, kasama natin. At kahit kailan naman, hindi niya pinangako na magiging smooth ang lahat, no? Diba? Sabi niya nga, kung gusto mo talaga akong sundan, ay pasanuin mo yung krus. Diba? So, tayo, bilang mga tao, bilang mga deboto, marami sa atin sa mga panahon ngayon, ina-anxiety, nade-depress. Panalangin po natin yung isa't isa, tulungan natin
yung isa't isa. Lalong-lalo na kung meron tayong mga personal na kilala mismo na ina-anxiety. Please wag natin invalidate yung nararamdaman nila. Makinig lang tayo kasi minsan, most of the time, yung mga taong depressed, taong ina-anxiety, hindi nila alam bakit sila nagkakaganon. Kaya iwasan natin yung sasabihin natin na parang babaliwalain natin na sasabihin natin sa kanila na dapat kasi ganito ginagawa mo, ganyan, ganito. Minsan hindi nakakatulong eh. Pero mas nakakatulong kung pakikinggan mo lang sila at mararamdaman nila na may kasama sila. Mararamdaman nila na nandiyan ka. O maganda rin mag-share ka ng kung humihingi siya ng advice. Pero iwasan natin yung somehow may invalidate natin yung feelings nila. Lalong-lalo na yung kung magkukumpara ka ng experience mo. Yung sasabihin mo, ako nga, ganito dinanas ko, ganito, ganyan. Hindi yun nakakatulong. Hindi nakakatulong yung pagko-compare. Lalo lang mahihirapan yung taong depressed pag ganun. Kaya tulad nung storya ni Father John Sescon, ni Bishop Sescon, sabi niya nga, everything is grace. Lahat ay grasya. Kahit daw yung kalungkutan, kahit yung rejection, kung naghahanap ka ng trabaho, tapos puro rejection ka, blessing pa rin yan. Everything is grace. Lahat ay biyaya. Lahat ay grasya. Kasi hindi mo alam, redirection pala yan. Diba? Every rejection is redirection nga daw. Mayroong bigger plans si Lord para sa'yo. So, ganoon din kung ikaw naman ay nag-aaral pa, nag-board exam, hindi ka pumasa. Ibig sabihin, hinahanda ka ni Lord sa something bigger. So, wag ka madadown kung hindi mo nakuha yung gusto mo. Wag ka madadown kung hindi ka pumasa sa board exam o bar exam o kahit ano pa yun, simpleng exam lang. Huwag kang mangamba. Lagi kang kasama ni Jesus Nazareno. Gagabayan ka niya. Matutuwa lang na tumawag lagi. Kausapin mo siya para mas maintindihan mo bakit nangyayari yung mga ganong bagay. Kasi minsan, mahirap sagutin yung mga tanong eh. At may mga tanong talaga na hindi naman kailangan ng sagot agad-agad. Minsan, malalaman mo yung sagot, after ilang taon na, marirealize mo na lang na, kaya pala nangyari sa akin yung ganito. Kasi, pagdating sa gantong taon, after ilang taon, connected pala na ganyan. At mas marunong ka na. Kapag nadadown ka, may pinagdadaanan ka, daanan mo lang ng daanan hanggang sa matuto ka. Kung may pinagdadaanan ka, magdasal ka lang ng lakas ng loob. Extra lakas ng loob. Yun ang kailangan mo. Hindi mo kailangang agad-agad na makaalis doon sa pangit na sitwasyon. Ang kailangan mo lakas ng loob para kayanin mo at matuto ka. Masanay ka. Malaman mo yung mga kailangan mong matutunan at eventually
ikaw naman yung mag-share din sa ibang tao. Ikaw naman yung magmo-motivate sa ibang tao base sa experience mo kasama ang mahal na Poong Jesus Nazareno. So, katulad ng faith ni Bishop Jun Sesco, nakaka-inspire at nakaka-motivate. Lagi yun nating tandaan yung motto niya na everything is grace. Lahat ay grasya. So, dito po nagtatapos yung episode na ito. At sana po suportahan nyo pa yung mga susunod na episodes. Or sana balikan nyo yung iba pang episodes na in-upload ko dito para mas mapalaganap natin yung mensahe o yung pagpapatotoo sa pag-ibig at pagpapala ng mahal na Senyor. Okay lang ho sa akin kung gusto nyong i-re-upload tong video na to. Kahit hindi naman kagandahan yung boses ko, parang ewan ko, madaling maintindihan, pero sana napaparating ko yung mensahe ko. Kasi ang goal ko lang talaga dito ay makapag-share ng paano yung experience ko sa devotion ko sa mahal na Senyor. At the same time, gusto kong makatulong dun sa mga katulad ko na nagkaroon ng anxiety, na depressed. Sana matulungan natin yung isa't isa. Kaya kung kailangan nyo lang ng pakikinggan, balikan nyo lang po yung mga episodes na nandito. Kung kailangan nyo na makakausap, mag-comment po kayo. Tatry ko pong mag-reach out sa inyo. Kasi ganun po ginagawa ko kahit nga po sa ibang social media. Kahit di ko kilala. Pag nakikita akong nalulugmok, lalong-lalo na yung parang gusto na sumuko sa buhay. Yun sila talaga yung gusto kong matulungan. Kung gusto nyo rin po magbahagi ng sarili nyong kwentong Nazareno, alam ko meron din kayong mga kwento. Pwede po kayo mag-email sa akin. Babasahin po natin dito para mabahagi natin sa ibang mga kadeboto. Send nyo lamang po sa kwentong nazareno@outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil na-inspire at motivate sila. At pwede rin po kasi posible na yung mga kwento nyo baka yung pa yung makasalba sa buhay ng iba. Baka sakali yung kwento mo pala yung hinihintay nila marinig ng mga taong nawalan na ng pag-asa, yung ayaw na mabuhay. Yun po, tulungan po natin yung mga suicidal at mga nasa na sila may tendency na saktan yung sarili. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord, ang mahal na Senyor, mahal na Poong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron po kayong mga kilala sa tingin nyo na nangangailangan, gusto makapakinig ng mga kwentong to, maaari nyo pong i-share yung video na to sa inyo sa Messenger, chat nyo sila, send nyo yung link. Kung may kaibigan kayo na nawawala na ng pag-asa, share nyo lang po sa kanila. Sana po makatulong ako sa kanila. Muli, maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan mag-like,
comment, share, and subscribe. Makakatulong po yan sa mga goals ko para mapakalat pa ang debosyon sa mahal na Senyor. Lahat po ng nangyayari may dahilan. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.